Hi Aries, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Aries, this is your weekly Gabay Tarot reading from March 9 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Aries. Ito po ay Jana reading. May nangarap dito na maging wife or magkaroon ng kasal. Oo. At pwede din na malaki ang influence ng isang babae na married na malaki ang kanyang influence sa iyo. At may nakita rin ako, pwede din ikaw to, na malaki ang influence mo sa kapwa mo. So may ano dito, bagong pasok sa relasyon, may posible din na kasal ito or usapin tungkol sa kasal, sa marriage, may bonding, may agreement. Opo. Pwede din pa, yung sabi ko kanina, bagong pasok sa relasyon. And may buntis, may mabubuntis, Aries. At may kontrata din ako nakikita dito. Pwedeng ano to ha, sa career and money na kontrata. May nakita rin akong marriage contract kasi may kasal, di ba? Oo. So, prosperity, andito din po. Okay. Aries, may nakita ako ditong limitation. Like, may rules na pwedeng nahihirapan ka sa rules na ito. You're feeling trapped or pwedeng nakatali ka nakatali ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon or sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. And may nakita kong lungkot dito. Na restriction, nagkaroon ng loss of freedom. May ano dito may nakita akong kasi itong card nito, nagsasabi kasi it represents your feelings na may shame, nahiya, or may nagawa na nagkaroon ng guilt. Okay? Pwede din po, hindi ikaw to. Pwedeng nasaksihan mo lang to or pwedeng concern ka sa kapwa mo. Pero most likely, may nakita kong energy sa inyo dito na may nagawa at nagkaroon ng guilt. At sinabi ng card dito na stop punishing yourself. Yan ang sabi ng yung card. Hindi mo deserve masaktan, hindi mo deserve na ipapunish mo yung sarili mo. Oo. So, stop punishing yourself.
Yung unable to express yourself. Sabi po dito, may blockages, pwede din nahihirapan sa obligasyon, nahihirapan sa responsibilities, na gusto mo ng me time, alone time. Oo. May nakita kong loss of connection dito, lalo na sa friendship. By the way, I think okay. Dalawang card po mismo nagsabi dito na may buntis. May biglaang pagbabago. Tapos, may balita dito na hindi mo nagustuhan. And, kasi sabi ng card dito na warning ito eh. Like, kailangan mong bigyan ng atensyon, solusyon, aksyon. Yan ang sabi. Na pwede din itong sudden change na ito, biglaan kasi. So, expect the unexpected, sabi ng iyong card. Something is in need of your attention. Ang sabi kasi ng card dito na bago mo bigyan ng aksyon, pag-isipan mo ng mabuti. Stop and rethink. Kasi nakikita ko dito kung magpabaya kayo sa gagawin mong aksyon na hindi pinag-isipan ng mabuti, magkakaroon siya ng consequences. Pwedeng nangyari na ito kasi may reaction na kung nakikita dito, like you're feeling trapped, yan. So, kung hindi pa ito nangyari, then stop and rethink. Kung may bibigyan ka ng aksyon, stop and rethink, pag-isipan ng mabuti. Kasi kung hindi, may consequences. So, hindi ibig sabihin na sinasabi ng cards mo dito para masira yung araw nyo. Sinabi to para mag-ingat. Para ma-overcome tong mga challenges na ito. Kasi lahat naman ng challenges may naiwang aral, di ba? Tapos, kailangan din mag-ingat kung pwede maiwasan. Kung hindi pa nangyari, oo, sinabi ng card, kailangan ma-overcome ito. Kaya nga sinabi ng card kanina, di ba, na stop punishing yourself. Stop and rethink the consequences of your action. Kasi may dito the damage has been done, nagawa na. Pwede din may nangyari na distraction kasi di ba may na-receive kayong balita na hindi mo nagustuhan. Tapos may nakita kong galit dito, nagkaroon ng argument. Yan. Okay? So, sana'y ma-overcome ito. Kasi nagkatabi na may taong parang, anong tawag nito? Nagkaroon kasi ng weakness. Like, hindi kayo magkasundo sa isang tao. Iba yung ugali niya, iba yung ugali mo. May ideas siya, may ideas ka din. Tutol ka sa kanyang ideas, tutol siya din sa iyong ideas. Like, hindi magkasundo. Nagkaroon ng self-doubt, na-trigger yung weakness mo. Na may sinabi din dito, impostor, enemy, may sekreto, may abuso, pwedeng competitor, rivalry, selos, inggit. So, kung hindi man ito sa'yo, mag-ingat kayo sa tanga. I think alam mo to, kasi nakikita ko dito na apektuhan ka. So, paano bigyan ng solusyon? Yung sinabi kanina, stop punishing yourself, stop and rethink bago bigyan ng aksyon. Kung nagawa na, then pag-isipan na mabuti, nabibigyan ng aksyon yung solusyon, yung consequences. And I need, what I mean is, kailangan mo ng kausap. Kausap na something, pwedeng professional, pwede din na may experience sa buhay. Oo. And nakakapagod kasi ito na energy. So, kailangan ng tamang pahinga, tamang tulog, tamang relax. Yan.
Okay? So, sana'y ma-overcome to, Aries. Angel number Aries, angel number 777, alignment. Your progress is recognized and alignment is here. It is within your reach. The whisper is reminding you to stay the course and feel source working through you. Your gifts are being recognized. To attract more blessings, let us say the power formation. Let us say, I blossom and bloom as I use my gifts. All things simply align as I feel the feeling of the divine. Okay, so you are divinely guided, nagkaroon ng divine alignment. And sabi din dito na recognize yung talent mo, yung hidden talent mo, yung binigay na gift from the universe. Okay? So that is angel number 777. Energy, Aries, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. You're moving forward, you're embarking on a healing journey, magkakaroon ng balance, magkakaroon ng pagkakaisa. Naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, umiiwas ka sa toxicity, pwede din na bakasyon ka para makahinga, and this is good. Oo, may bakasyon, lipat bahay, lipat work, relocation, na may parating na malaking pera, magkakaroon ng financial stability, may change career din ako nakikita dito. Ang ilan sa inyo may planong mag-live-in or maglipat bahay para magbuo ng pamilya. Okay, andito din po siya sa tarot cards mo. Yung feeling trap, nag-clarify po siya dito sa tarot cards mo. Sinabi ko kanina, you're feeling trapped, nagkaroon ng restriction, pero gagawa ka ng action nito para magkaroon ng healing. Okay, huwag kayong mag-alala. Stuck sa sitwasyon, nakatali sa isang bagay tao or sa isang sitwasyon at ikaw ay nahihirapan, tapos para kang nakaramdam ng para kang nakakulong sa isang sitwasyon na kailangan pong palayain mo yung sarili mo. Okay, you have to change something para ikaw ay makawala at makahinga. So, ang prosesong ito ay nangailangan ng pasensya at tiyaga po. Sa career and money niyo po, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng argument. Like may toxicity, nagkaroon ng away. And sabi ng card, listen to your intuition kasi it will guide you away from toxicity. Okay, so mas piliin niyo po yung inner peace kaysa sakit ng ulo. And kung malapit to sa'yo, you can address your hurt feelings and improve communication. May nang iwan dito, pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Kasi may gustong manalo dito eh. Oo, nagkaroon ng separation, tumiwalag, umiwas ba to or space? Opo. Okay, sabi po dito, may marireceive kayong opportunity, pero nagkaroon ng hesitation. You have to step forward kasi nakikita ko naman dito na interesado ka sa opportunity na ito. And some of you may offer ng negosyo.
Ang sabi kasi ng card dito na kung pwede, kung handa ka na accept this opportunity kasi magbibigay ito ng kaunlaran sa iyo. Basta galingan mo. Kung gagalingan mo, magkakaroon siya ng positive outcome. Kung magkakaroon siya ng positive outcome, magkakaroon siya ng recognition. Kung magkakaroon siya ng recognition, dadagsa yung opportunity. Okay, so love life, self-love, partnership, and romance. By the way, Aries, kung may what I meant is, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated ba kayo sa reading natin. Love life, self-love, partnership, and romance. Aries, sa mga single, buhos ang oras nyo sa pag-aaral o trabaho. Kumbaga, lack of time para sa sarili, sa kapwa, sa pamilya, sa partner. Yes, ganun din sa mga may relasyon po. So, kailangan ng pagbalansa dito. Actually, dalawang card po nagsabi dito kailangan ng pagbalanse. Sa mga single dyan, some of you nagpasya dito na ayaw mo nang magkaroon ng relasyon kasi ayaw mo masaktan, kumbaga naging defensive, naging guarded. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas ka ng away, confrontation para hindi ka or kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo yung sarili mo. So this card asks you na try to release your fears of opening up to love. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Aries. See you tomorrow. Maraming salamat po.